Sumimangot si Yei, tila may pagkadismaya sa kanyang boses. Bakit sa ganitong kritikal na sandali ka pa lumabas para sabihin yan? Ngumiti si Kay at sinabing, may isa pa akong kailangang gawin, ang manghuli ng isang daga. Ang palasyo ng demonyo ay isa sa aking mga kayamanang pang-espasyo, at lahat ng nasa loob nito ay nararamdaman ko. Ang pamamaraan ng pagtatago ng taong iyon ay tunay na kahanga-hanga, kaya normal lang na hindi niyo siya napansin. Ano? May nakapasok dito. Nagulat ang lahat. Naglabas ng nakamamatay na aura sina Runhiji at Izzy na bumalot sa buong bulwagan. Ang kanilang pinag-uusapan ay lubhang nakakatakot at hindi maaaring kumalat sa labas. Mahinang tumawa si De at sinabing, huwag kayong matakot, isa lamang siyang daga na nasa antas ng Martial Emperor. Bagamat napakahusay ng kanyang pamamaraan sa pagtatago, nakakaawa ang kanyang mababang antas ng lakas. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang sound wave patungo sa isang sulok sa ere. Daga ang pamilya mo. Alam ni Neincio na siya ay natuklasan na, kaya't nagmura siya, at pagkatapos ay nagpakita mula sa kawalan, madaling iniwasan ang atake, at inihayag ang kanyang tunay na anyo sa harap ng lahat, sinasabing, nagtataka ako kung bakit may oras pa kayong magtayo ng bahay, at ganito pa kagarbo. Ito pala ay isang magic treasure. Ganito ba ninyo tinatanggap ang isang matandang kaibigan? Nang makita ng tatlo ni Kenji ang anyo ni Deincio, sabay-sabay silang nagulat. Maging si Gay ay nagbago ng ekspresyon. Bagamat nararamdaman niya ang antas ng lakas ng bagong dating, hindi niya makita ang kanyang itsura. Deincio, ang kapal talaga ng apog mo, ikaw pa mismo ang naghahanap ng kamatayan. Matapos magulat, naging mabangis ang mukha ni Kenji, at malakas siyang tumawa. Haha, nag-aalala pa ako kung saan kita hahanapin, mukhang tinutulungan ako ng langit. Naging seryoso ang mukha ni Ei, at ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Deincio, natatakot na baka ito makatakas. Ang pagkakataong ito ay napakahirap makuha, kaya't kailangan nilang mapanatili siya anuman ang mangyari. Haha, bakit niyo ako hinahanap? May maganda ba kayong ibibigay sa akin? Malamig na sabi ni Deincio. Ang kanyang anyo ay naglaho sa ere. Nananaginip kang makakatakas. Nanliit ang mga mata ni Ei, at agad na lumitaw ang Wigong Jin sa kanyang kamay. Siya rin ay isang Walo-Thayer alchemist, at sa isang iglap ay lumitaw siya sa harap ni Deincio gamit ang displacement technique. Hindi sinamantala ni Deincio ang pagkakataon para tumakas tulad ng inaasahan nila. Ang kanyang teleportasyon ay isang pain lamang. Pagdating ni Ei, ang kanyang katawan ay naging kidlat at sumugod patungo kay Kunhijay, mabilis na inagaw ang storage bag nito, at malakas na tumawa, sino ang tatakas? Ganito ninyo ako tratuhin, bakit ako tatakas? Nayanig ang buong katawan ni Tianhijay. Hindi niya namalayan na natalo siya ng kalaban, at sa galit ay sumigaw siya ng malakas. Matapos magtagumpay sa isang galaw, muling naglaho ang katawan ni Neincio, at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Nasa loob ng storage bag ang na ni Yunwin Yi Sidney Alwenyi Ehe, na may malaking pakinabang sa kanya. Haha, sunod-sunod nang bumagsak ang mga dating kaibigan, hindi na marami ang natitira, kaya dapat nating pahalagahan ito. Magkita-kita tayo sa susunod, kailangan ko nang umalis. Malakas na tumawa si Deincio, naglabas siya ng isang bagay mula sa storage, bag may berdeng kulay na lumabas mula rito at dahan-dahang lumutang. Ito ang Yuanji Ran Tian na nakuha niya mula sa Secmaster ng Baidu Xianzi na si Zhenilonghu. Sumigaw si Tianhijay, at isang lilang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang kamay. Galit siyang sumigaw, bago at lumang mga sama ng loob, ngayon natin lahat tutuusin, yavi na yanisin. Ang kanyang zikudo ay kinuha ni Lin Shohong sa Yoyon, kaya't ang kasalukuyan niyang espada ay isang Walo-Thayer profound artifact lamang. Dinurog ito ni Deincio, at isang agos ng Otogi energy ang kumalat. Nagbigkas siya ng isang incantation, at ang kanyang anyo ay unti-unting lumabo, hanggang sa naging isang berdeng kidlat. Kumislap ito sa himpapawid, at narinig na lamang ng lahat ang isang malakas na pagsabog ng kidlat,
at pagkatapos ay isang berdeng sinag ng liwanag ang mabilis na lumabas sa pinto. Pigilan niyo siya! Nagulat si na si Paincio ay maaaring maging kidlat na hindi niya napaghandaan. Nagulat ang lahat sa pangyayaring ito. Sinabi ni De, hindi kaya yon ay. Naggitngit si Iti sa galit at sinabing, naging kidlat, saan niya natutunan niyon? Halos himatayin sa galit si Tianejay. Tumingin siya kay La at sumigaw, bakit hindi mo siya napigilan? Hindi ba't sinabi mong isa lang siyang maliit na daga? Hindi ba't sinabi mong kontrolado ninyo ang palasyo ng demonyo? Tiningnan siya ni Na parang isang tanga at sinabing, pareho tayong tao, bakit napakalaki ng pagkakaiba? Hindi niya pinansin ang pagsigaw ni Tianejay, at may pag-aalala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Esi at sinabing, anong gagawin natin ngayon? Napakapangit din ang itsura ni Esi, ngunit hindi siya nataranta. Sinabi niya, ang buong espasyo ng palasyo ng demonyo ay selyado. Kahit na nakalabas siya sa palasyo, hindi nangangahulugang madali siyang makakatakas sa Space Seal. Habulin natin siya. Akmang hahabol na rin si Dan nang biglang may naramdaman siya. Sumimangot siya at sinabing, may nakapasok na naman, mukhang sila ang mga nakapasok noong nakaraan. Malamig na sinabi ni Esi, ang mga basura na iyon ay hindi banta, ngunit hindi natin maaaring hayaang makatakas si Bayengo. Yurnhijay, ikaw na ang bahala sa mga basura mula noon, kami ni Ne ang hahabol kay Laincio. Pagkasabi nito, sabay silang lumipad ni De. Naiwan si Kienhiji sa bulwagan, madilim ang kanyang mukha, at galit na sumigaw, sa tingin nyo, ang lakas ko ay para lamang sa mga basura na yon. Mga hayop na demonyo, darating ang araw na apakan ko kayo sa aking mga paa. Ang dalawa pang natira ay nanatiling tahimik, hindi nangahas magsalita. Malamig silang tiningnan ni Kunhiji at sinabing, sumama kayo sa akin, tingnan natin kung anong gulo ang gusto ng mga basura mula sa palasyo ng kamatayan. Sa pagkakataong ito, hindi natin sila maaaring hayaang makatakas. Agad ding umalis ang tatlo, at tanging ang gumaganang formation na lamang ang naiwan sa bulwagan. Kakaiba na saan siya? Nang habulin namin siya ni nawala ang anino ni Nainsyo. Hindi naman ganoon kalaki ang espasyong ito, at walang iba kundi ang palasyo ng demonyo. Nagulat si Ge at sinabing, hindi kaya sinira niya ang selyo at nakalabas. Imposible, malamig na sabi ni Eri, hindi pa natin pinag-uusapan kung mayroon siyang lakas para gawin yon, ngunit ang pagsira sa selyo ay lilikha ng malaking ingay. Walang anumang pagyanig ng enerhiya dito. Hinala ko ay nasa loob pa rin siya ng palasyo ng demonyo. Sa pagkakataong ito, siga naman ang mariing tumutol, alam mo rin na ang palasyo ng demonyo ay aking magic treasure. Kung nasa loob siya, imposibleng makatakas siya sa aking pandama. Kung ibang tao iyan, maniniwala ako, pero si Paincio ay nagtataglay ng banal na sandata at ng 10 uri ng apoy, at mayroon pa siyang sikretong pamamaraan na kayang gawing kidlat ang kanyang katawan. Maliban sa pamamaraan ng Lay and Fudan Nixio ay Benji, nakakita ka na ba ng ganoon? Bagamat sa panahong ito, nakakuha tayo ng maraming yaman mula sa upang mabilis na maibalik ang ating lakas, pakiramdam ko ay mas mabilis pa ang kanyang pag-unlad kaysa sa sinuman sa atin. Kung hindi natin siya mapapatay agad, sa malaot madali ay magiging malaking banta siya sa lahi ng mga demonyo. Sa katunayan, isa na siyang malaking problema para sa atin ngayon. Sumang-ayon si tama ka sa sinabi mo, sang-ayon ako sa iyong pagtatasa, ngunit kung nagtatago nga siya sa loob ng menyo din, kahit na gamitin ko ang aking lihim na pamamaraan ay hindi ko siya mahahanap. Paano natin siya hahanapin? Maghintay lang tayo, sabi ni Eli matapos kumalma. Hindi ko lang alam kung ano ang pakay niya sa pagpunta rito, ngunit hanggat gumawa siya ng kahit anong ingay sa loob ng menyo din, hindi siya makakatakas sa iyong pandama. Ang sikretong pamamaraan na gawing kidlat ang katawan ay tiyak na may limitasyon. Kung magagamit niya ito ng walang hanggan, bakit pa niya kailangang tumakas? Lanan. Kumalma na rin si Day. Tahimik na binantayan ng dalawa ang pasukan ng Imanyo din, umupo sa ere, at naghintay ng tahimik.
Matapos gamitin ni Neincio ang pamamaraang gawing kidlat ang katawan, wala siyang balak na tumakas. Sa halip, nais niyang hanapin ang Good Zelen, na sinasabing kayang kumpunihin ang mga sobrang dekalidad na sandata. Para sa kanya, ito ay isang bagay na lubhang nakakagulat at hindi ka panipaniwala. Ngunit matapos malaman ang mga nangyayari sa loob ng Imenyo din, hindi na siya nangahas na gumawa ng anumang ingay o maging padalos-dalos tulad ng dati. Ginamit niya ang N10G upang balutin ang kanyang buong katawan. Kung ang Imenyo din ay isang sandata, natural na maapektuhan ito ng antas ng ibang sandata. Ang N10G ay isang bagay na nasa tugatog ng ikasyam na antas. Kahit na wala itong demonyong enerhiya sa ngayon, naroon pa rin ang antas nito, sapat na upang supilin ang Imenyo din at itago ang kanyang presensya. Ito siguro ang lugar kung saan nag-isa si Senzi, pero bakit wala akong maramdamang demonyong enerhiya? Dahan-dahang nagtago si Keinsyo sa kawalan. Sa maliit na hardin sa tabi ng daan ng bato, may ilang presensyang tila nagtatago na nakakuha ng kanyang atensyon. Bigla, isang tao ang pumasok mula sa labas, si Kenji pala. Ang mukha ni Kenji ay napakakalmado at dire-diretso siyang pumasok sa hardin. Isang malaking mandirigma ang nakatayo sa harap ng hardin at nagulat na sinabi, "Ginoo." Dahan-dahang sinabi ni Kenji, "Enen, salamat sa iyong pagbabantay, Elder Ne. May kailangan akong gawin sa loob." Nag-aalangan ang mukha ni Elder Nie at sinabing, ito kasi. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kenji at malamig na sinabi, "Si Elder Nie ay ipinadala ng aking ama upang tulungan ako, hindi ba't naging katulong ka na ng mga demonyong iyon?" "Labis po kayong nag-isip, Ginoo." Agad na tumabi si Elder Nie upang magbigay daan. Malamig na sinabi ni Kenji, "Yene, tandaan mo ang iyong tungkulin. Mamaya, anuman ang mangyari sa loob, huwag kang papasok." Nagkaroon ng pagdududa si Keinsyo, pakiramdam niya ay mayroong mali. Ang antas ng lakas ni Elder Nie kanina ay tiyak na nasa level ng isang vice Martial Emperor. Kung basta-basta siyang papasok, malaki ang tsansang matuklasan siya, lalo na't may iba pang mga kamalayan na nakabantay. Wala siyang kumpiyansa. Nag-isip siya saglit at nagpadala ng mensahe sa loob ng GISB upang gumawa ng plano. Lumabas ang anyo ni Lin Shohong mula sa GISB, naging isang sinag ng liwanag, at sumugod sa hardin na yon para pilit na pumasok. "Sino kang naghahanap ng kamatayan?" Nagbago ang mukha ni Elder Nie at malakas siyang sumigaw. "Haha, ikaw ang mamamatay, matanda." Malakas na tumawa si Lin Shohong at agad na nagpakawala ng kanyang Yan-Yan-Yikon. Binalaan na siya ni Neincio kaya alam niyang malakas ang taong ito. Hindi siya nag-atubili at ginamit ang kanyang buong lakas sa unang atake, walang anumang pag-aalinlangan. "Oh!" Nagulat si Lin Shohong nang ang kanyang kamao ay nasalo ng isang palad ng kalaban. Ang lakas ng matandang ito ay higit pa sa kanyang inaasahan, mas malakas pa marahil kaysa kay Xiuchun. Mabuti na lang at ang plano niya ay ilayo lamang ang kalaban. Matapos ang isang suntok, wala siyang balak na lumaban pa at agad na tumakbo palayo. "Manatili kayo rito at bantayan kung may darating pa." Pagkasabi nito ni Elder Nie, hinabol niya si Lin Shohong. Ang paglalaban nila ay nakakuha ng atensyon ng iba pang nag-ensayo, 4 na tao, at lahat sila ay mga Lubhang nagulat si Keinsyo. Ang maliit na hardin na ito ay naglalaman ng 5 makapangyarihang bezi. Ang ganitong kalakas na puwersa ay hindi madaling mailabas kahit ng SEN. Diretsong pumasok si Keinsyo sa hardin. Ang 4 na ito ay nasa unang antas lamang ng may. Maliban na lang kung mayroon silang espesyal na pamamaraan ng pag-ensayo, hindi magiging madali para sa kanila na matuklasan siya. Pumasok siya sa loob, na mukha namang ordinaryong tirahan. Sa loob ng maliit na silid, may bahagyang pagyanig ng enerhiya. Nang makita ni Neincio kung sino ang nasa loob, halos masuka siya. Si Bayengo pala, na matagal na niyang hindi nakikita. Sa sandaling yon, nakasandal siya sa pader dahil kay Kyunhee. Tumingin si Bayengo nang may pagmamahal kay Kyunhee at mahinhing sinabi, "Binibining Gianse,
Ano po ang ibig sabihin ng inyong mga salita? Hindi po maunawaan ng abang lingkod. Narinig ang malambing na boses na yon, na natiling kalmado si Ken Yejay. Marahil ay sanay na siya. Pabulong niyang sinabi, kailangan ko pa bang sabihin? Ang gusto lang ng mga demonyong iyon ay kunin ang espesyal na lakas mo. Sa madaling salita, isa ka lang alagang hayop para sa kanila, naghihintay na katayin, o parang isang halamang gamot na handang pitasin anumang oras. Namula ang mukha ni Mayringo na parang bulaklak, ngunit malungkot siyang bumuntong hininga at sinabi, kahit na alam ko, ano ang magagawa ko? Sino ba naman ang may sabing mula pa noon, ang mga magagandang dilag ay laging sawimpalad? Namutla si Peincio, napadura ng dugo, at nanginig ang buong katawan. Pakiramdam niya ay malapit nang maubos ang kanyang pasensya. Sa sandaling iyon, para bang nawala ang lahat ng kanyang dignidad, nawasak ang kanyang isip, at nalito siya. Ang mga boses ng dalawa ay patuloy na pumapasok sa kanyang tainga, na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Mayroon akong paraan para hindi maging sawimpalad ang magagandang dilag. Hindi ko alam kung gusto mong subukan. Binibining Gienze, napakabuti mo sa akin. Hay, araw-araw kitang nakikitang malungkot at nasasaktan ang puso ko. Talaga? Bakit hindi ko ito napansin noon? Kung naniniwala ka sa akin, dapat na tayong magsimula ngayon. Huwag po, gusto ko pa po kayong yakapin ng matagal, halikan ng mas marami. Marami pa tayong oras. Dapat nating pagplanuhan ito ng mabuti. Bakit kailangang magmadali? Sige, susundin kita. Pagkatapos noon, tila tumahimik. Gustong buksan ni Neincio ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya magawa, natatakot na makakita ng isang bagay na hindi niya kakayanin at mabubunyag ang kanyang sarili. Gaya ng inaasahan, mabilis na may narinig siyang mabibigat na paghinga. Ang paghinga ng dalawa ay nagpanginig sa anit ni Neincio. Ah! Isang masakit na sigaw mula kay Mayringo ang narinig. Nayanig ang buong katawan ni Neincio, at bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang sinag ng pulang liwanag na patuloy na sinisipsip ni Tian Yeji mula sa bibig ni Mayringo. Bakit mo ginagawa to? Nagpakita ng matinding sakit si Mayringo, lalong namumutla, at puno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Bakit? Sa Engo, hindi mo pa ba nakikilala ang pamamaraan ko? Ito ang Mayagtin Zohubayan Rewainaju. Mabangis na sabi ni Tian Vijay habang sinisipsip ang lakas ni Mayringo. Sa wakas, nakuha ko na ang lakas na ito. Nanghihinang nanginginig si Mayringo at sinabi, "Iikaw hindi ikaw si Tian Vijay. Sino ka? Hay hindi kaya ikaw ang kuya?" Tama ka, malamig na sabi ni Tian Vijay. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata at bumulong siya ng malakas. Ako nga ay mula sa Rasen Yenzi. Ngunit hindi ako ipinadala ng pervert mong kapatid. Ang pervert mong kapatid ay matagal ko nang pinagpira-piraso at ipinakain sa aso. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Puno ng takot ang mga mata ni Mayringo at patuloy siyang nagpumiglas. Ngunit mas malakas si Tian JJ kaysa sa kanya at hindi siya makagalaw. Tanging mararamdaman na lamang niya ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang buhay habang tahimik na naghihintay ng kamatayan.